Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas at China nagkasagutan, hukbong dagat nagpaputok sa tapat ng West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Hinimok umano ng China ang Pilipinas na pahalagahan daw ang mga pagsisikap ng China sa pamamahala sa sitwasyong pandagat, galang ang mga pangako nito, at itigil ang mga aksyon na magpapalala sa mga tensyon, sinabi ng tagapagsalita ng buang na Chinese Foreign Ministry na si Guo Jiakun noong Huwebes. Ginawa ni Guo ang mga pahayag kaugnay ng kamakailang pahayag ng Pilipinas na nagsasabing walang pahintulot ang hinihingi o ipinagkaloob ng China para sa pagsasagawa ng kanilang resupply mission sa legal na nakasadsad na barko nito sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan. Inulit ni Guo ang soberanya ng China sa tinatawag nilang Nansha Islands, kabilang ang Reni Reef at ang mga katabing tubig nito. 仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有主权。中方对如何处理当前仁爱礁局势的立场是清晰明确的。一是菲律宾派军舰在仁爱礁长期坐滩，侵犯中国主权，违反南海各方行为宣言，中方要求菲方拖走该舰。二是在菲方拖走坐滩军舰之前，中方愿从人道主义出发，在事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方运补生活物资。三是中方绝不接受菲方运送大量建筑材料上舰，试图建设固定设施和永久哨所，将坚决依法依规予以阻拦。基于上述3点原则立场，中方于去年7月同菲方就运补人道主义生活物资达成了临时性安排。此后，根据该临时性安排，在中方海警部门的全程监管下，菲方进行了7轮生活物资的运补。菲方运补均是在提前通报中方的情况下进行的，并经中方现场确认运送的仅为人道主义生活物资。中方将继续坚定维护自身的主权和权益，敦促菲方珍视中方为管控海上局势所做的积极努力，切实遵信守诺，不要再折腾，不要再节外生枝。 Itinuro ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro ang Chinese government na pasimuno ng umano'y xenophobia sa Pilipinas. Ang xenophobia ay ang pagkatakot, pag-ayaw, o pagkaramdam ng prejudice laban sa China, mga Chinese, o ang mismong kultura ng mga ito. Ayon kay Secretary Teodoro, kung mayroon mang nangyayaring xenophobia sa Pilipinas, kagagawan din lang ito ng umano'y overreach, o mistulang panglalamang na ginagawa ng Chinese Communist Party at ni Chinese President Xi Jinping. Is always claiming na meron tayong, nangihingi tayo ng permission sa kanila when we do operations sa West Philippine Sea. Sinasabi ko rin nanghihingi sila ng permiso sa atin bago sila magtanim kada taon at ganun lamang. Kung ano, sinabi ko na nga, hindi importante kung ano sinasabi nila, importante kung ano ginagawa nila. Ito, sabi nila, appeasement cannot bring peace and compromise cannot win respect. For one's own temporary selfish interests, sacrificing the interests of others in exchange for support and so on. Pero ito, galing sa kanila yan. Quote, appeasement cannot bring peace and compromise cannot win respect. Bakit pagdating naman sa atin, iba naman ang gusto nilang gawin natin? So, iba po ang sinasabi nila pag sila ang naapektuhan kaysa sa pag sila po ang agrabyado talaga. Ang ginagawa nila sa atin ay nagtatangkang sumupil sa atin. Tayo ba'y mag-a-appease o magko-compromise? Sila nga mismo sinasabi, hindi sila nagko-kompromiso. So, anong tama doon? So, sa ating mga kababayan, tignan natin
anong klaseng ano ito. Kasi ang mga statement nila, kailangan intindihin natin, propaganda yan. Hindi messaging yan, propaganda yan. Tayo, nagsasabi lang tayo ng katotohanan. May freedoms tayo dito. At meron mga nagtataka kung bakit ko sinasabi Chinese Communist Party at saka Xi Jinping. Hindi dapat natin idamay ang taong bayan ng China dito sa ginagawa ng diktadorya ng Chinese Communist Party na nanira ng goodwill at anumang trust and confidence na dapat meron ang mga tao sa China dahil sa kanilang interes na manatili sa poder. So ito lahat gawain ng ilang tao lang to. Kaya nga pinagkakadiinan natin Chinese Communist Party ito. Ito salita nila. So ano ba tama dito? So dapat ba natin pakinggan ang sinasabi nila? Hindi. Dapat natin bantayan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at sa loob ng Pilipinas. Ang ginagawa ng mga ito aniya ay nararamdaman din sa buong mundo, kung saan maging ang mga Chinese citizen mismo ay nawawala na rin ng tiwala sa kanilang kasalukuyang pamahalaan. Giit ni Teodoro, malaking disservice ang ginagawa ng gobyerno ng China sa kanilang mga mamamayan, dahil ang mahalaga lamang ay ang diktador na pamamamahala sa naturang bansa. Una nang naglabas ang China ng travel advisory at binabalaan ang mga mamamayan nito laban sa pagbiyahe sa Pilipinas dahil sa posibleng harassment na mararanasan, kasunod na rin ang umano'y crackdown sa mga inaakusahang Chinese spy sa bansa. Gayunpaman, nanindigan ang Pilipinas na hindi tina-target ang mga Chinese citizen at tiniyak na lahat ay welcome na bumiyahe at magtungo sa Pilipinas, maliban lamang sa mga kriminal. Pwede na yung 3 Filipinos na na-arresto po sa China for allegedly spying. So, propaganda rin ba yun? Yan kasagutan dapat ng DFA. Pero ang sasabihin ko, ano ba kapabilidad ng Pilipino mga espiya doon? Anong capability natin at anong interest natin malaman kung ano nangyayari doon sa loob ng bansa nila? Ang interest natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Meron ba tayong interest kung ano nangyayari doon sa mga lugar na inaano na, ano pakialam natin doon, di ba? At saka, sa katunayan, sa closed society, na police state, pwede ba mag-espiya isang tao? Paggising mo pa lang, alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. Sir, can we deny po sinasabi ng China na Philippine government is causing xenophobia sa No, I think there is, if ever there is xenophobia, gawa ng overreach ng Chinese Communist Party at Xi Jinping. Hindi lamang sa buong mundo, kung hindi taong bayan nila mismo. Kaya ito ay nagiging resulta nito ang pagwawala ng tiwala ng tao sa common Chinese person na hindi naman dapat gawa ng gobyerno nila. So, napakalaking disservice ng ginagawa ng gobyerno nila. Komunista at leninista yan ganun talagang regime, dictatorship of the party. Yun ang importante sa kanila Sir, tignan mo ang history. Para lang preserve yan, nung panahon ni Mao Zedong, 45 million sa kanilang mga kababayan namatay sa mga eksperimento, tsaka sa Cultural Revolution. So, suffice to say, sir, can we say na Chinese government is causing xenophobia? I will say without hesitation that they are the main cause of xenophobia. Plus, their Intelligence Act of 2017, which mandates every Chinese national to be an intelligence operative of the Ministry of State Security. I mean, sila ang pumako sa sarili nila sa krus.
pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na gunnery exercise noong ika-25 ng Abril, sa 21 nautical miles kanluran ng baybayin ng San Felipe, Zambales, bilang bahagi ng isinasagawang multilateral maritime event ng Exercise Balikatan 2025, kasama sa drill ang live-fire maneuvers gamit ang caliber .50 na baril at nilahukan ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz PS-16 at BRP Apolinario Mabini PS-36. Nagpadala din ng Philippine Coast Guard sa pag-deploy ng kanilang offshore patrol vessel na BRP Gabriela Silang, sa panig ng Estados Unidos, ang USS Savannah LCS-28 at USS Comstock LSD-45 ay nakibahagi sa pagsasanay na kaganapan. Ang GunX ay nagsilbing plataporma para sa magkasanib na puwersa upang pinuhin ang mga taktika ng pakikidigma sa ibabaw ng dagat, pahusayin ang interoperability ng komunikasyon, at palakasin ang kamalayan ng maritime domain sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.